Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si Juan Ponce Enrile na ito. Matapos nga ang ginawa niya sa ating mga kababayang mga Pinoy na OFW. Dahil talagang pinagbantaan nga ang ating mga kababayan na OFW na talagang aalisin nga nila ang tax privilege ng OFW at magkakaroon na nga sila ng mga taxes na pagpabalala ng mga pera sa kanilang mahal sa buhay. Dito nga natin makikita na talagang garapalan nga itong si Enrile na ito dahil talagang hindi niya na inisip ang kalagayan ng ating mga kababayang mga OFW. Kaya naman maraming netizen ang nagbatikos kay Enrile na matagal nang balimbing pala ito dahil kung waring may malasakit pala sa taong bayan, ngayon nga na nasuhulan na talaga ng pera ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas ay talagang aalisin at tinakot pa ang ating mga kababayan. Gusto yata talagang maging korap ang bansa natin sa pamumuno ni Kuting ng Norte, lalong-lalo na ikinagulat nga nila na nagbanta pa itong si Enrile na ito. Kaya naman ngayon ay talagang maraming netizen ang nanggagalaiti sa galit kay Enrile. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kanyaga ho ang kaharap ng mga kababayan nating OFW. Yung issue ni Tatay Digong, isa lamang ho yun sa napakaraming problema na dinulot ng ginawa na yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Nagmukha hong katawa-tawa. Siyempre Pilipino ka, kung anong ginawa ng aksyon ng inyong pamahalaan, itatanong yan ng mga katrabaho mo, mga amo mo, ano ba? Ganun na ba talaga kahina ang justice system nyo? Ganun na ba talaga kainutil ang inyong mga korte? Hindi kayang litisin ang inyong dating pangulo? Anong meron sa inyo? Kalibil nyo na ba yung mga bansa sa baka magtunog hey Darian tayo na Haiti? Saan pa yung sinabi nitong si Boying Remulla, di ba? Yung mga bansa na hindi nagpapangsyon ang kanilang mga judicial system, doon ho pumapasok ang ICC. Ganun na ba kahina ang inyong bansa? Yun ho ang araw-araw na dinidigma ng ating mga kababayan sa ibayong dagat, ha? Kada pumapasok sila sa trabaho, kada umaharap sila sa kanilang mga amo, yung pagmumukha ng isang Pilipino na kung saan kailangan pang ipadala ang isang Pilipino sa ibang bansa para litisin. Hindi ba kayang gawin yan sa inyong bansa? Yun ho. Isa ho yun sa kumbaga pinaglalaban ng ating mga kababayang OFW. Yung kay Tatay Digong isang bahagi lang ho yun. Pero yung kabuuan, nagmukhang katawa-tawa yung mga Pilipino abroad dyan sa ginawa na yan ni Marcos Jr. Tama, mali? Yun ho ang kinasasama ng loob ng mga kababayan natin. Bago nyo ho trabahuhin ang mga tax privilege ng mga OFW. Naku, pakinggan nyo muna ang pinanggagalingan ng ating mga kababayan. Anong nangyayari dito sa administrasyon na to? Solid na ho, ibang klase na ho, tumitindi ho ang mga kabangagan na pinagagawa nila. Mga kababayan nating OFW, ano hong masasabi nyo dito sa balak na to ni Juan Ponce Enrile? May payo si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa leader ng pro-Duterte groups na pag-isipang mabuti ang plano nilang zero remittance o hindi pagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni Enrile na baka hindi maganda ang ibunga nito. Anya, paano kung bawiin ang tax privileges ng mga OFW na income tax-free ang kanilang kita sa ibang bansa? Hindi anya sila nagbabayad ng travel tax, airport fees at exempted sa documentary stamp ang kanilang mga ipinapadalang pera sa kanilang mga pamilya na Paano pagka naisipan ng mga kababayan natin sa ibang bansa, yarin lamang binababoy nyo kami mga OFW. Might as well dali na namin yung aming mga pamilya sa ibang bansa at umalis na kami sa bansa na yan. Ilan ho ang mga kababayan nating OFW na kayang gawin
Yaang bagay na yan na nagtatrabaho sa Amerika, nagtatrabaho sa yung tipong mahal lang talaga nila ang bansang Pilipinas kaya hindi sila umaalis dito at iniiwan nila ang ating bansa dahil sa kanilang pagmamahal. Paano kung naisipan nila na iharin lamang puro kababuyan ang nangyayari sa Pilipinas, mag-alisan na kaya lahat tayo? Ano kayang mangyayari sa mga remittance? Baka dito sa bantaan nila na 1 week, baka ang mangyari dito habang buhay wala nang nagpapadala sa Pilipinas. 'Di ba? Ang laki ho pala ng ambag nitong mga kababayan nating OFW sa ekonomiya ng ating bansa, tapos pagka nagsasalita ayaw nyo pakinggan. Paano natin sila tatawaging bagong bayani kung yung mga tax na yan na pribilehiyo nila dahil sa paglabas nila sa ating bansa para makapagpadala ng mga dolyar na mga kita nilang dolyar para makatulong sa kanilang pamilya. Paano pa natin sila matatawag na bagong bayani kung gagawin ng administrasyon ni Marcos Jr.? Ang babala na yan itong si Tanda. Nag-uulyanin ho baka nakalimutan nitong si Juan Ponce Enrile kung ano ang tawag sa mga OFW, sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibayong dagat, mga seaman, mga domestic helper, mga inhinyero, mga nurse, mga doktor. Yang mga yan tinawag hong bagong bayani kasi wala ho tayong mapagkukunan ng dolyar dito sa ating bansa, kailangan lumabas lahat. Wala ho tayong krudo na maibebenta sa pandaing digang merkado para makapag-generate ng dolyar. Wala ho tayong ganon. Hindi ho tayo Malaysia. Hindi ho tayo Indonesia. Kahit pa paano meron ho silang krudo. Hindi ho tayo China. Wala ho tayong krudo. Ang meron tayo, mga ini-export na OFW para magpadala ng dolyar dito sa Pilipinas. Di ba? Hindi ho yun naisip nitong si Juan Ponce Enrile. Lahat ay maaaring bawiin ng Kongreso. Para sa isang kongresista, dapat ay kausapin na lang sila para maliwanagan kung ano ang magiging epekto nito. Huwag tayong magpadalos-dalos. Let us always remember the significance of the OFW. Wala, Madam Jinky Luistro. Ano na to, kumbaga, yung mga kababayan nating OFW. Wala kasi kayo sa ibayong dagat Kumbaga, yung mga yung ginagawa, nasa Pilipinas kayo Mga nakakasalumuha nyo, mga Pilipino Yung mga kababayan natin, pinagtatawanan sa ibang bansa dahil sa mga aksyon ng administrasyon na to. Yun ang problema nila. Bakit hindi nyo maintindihan? Di ba? Hindi. Ewan ko ba dito kay Jinky Luistro, ito talagang si Aling Jinky. OFWs, not only in the Philippine economy, but even with respect to the interest of their families left behind, yung mga naririto. Hindi napapanahon upang pag-usapan itong mga retaliation na ito. Para kay SP Cheese Escudero, hindi tamang reaksyon ang gantihan bagamat hindi ito ipinagbabawal ng batas. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumante at pumatol. Hindi, si Juan Ponce Enrile, di natin malaman kasi wala na padapit hapon na siya Kaya kahit masira na ang Pilipinas, parang wala ho siyang pakialam. Di natin sinabing wala siyang pakialam. Parang wala ho siyang pakialam. Kasi imbis na abutin yung mga kababayan nating OFW, ngayon ginagantihan pa nitong walang hiyang administrasyon na to. Nanawagan naman si OFW Party List Representative Marisa Magsin. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Yung OFW Party List na yan, aso ni tambalus-lus yan. Nako. Para sa mga kababayan nating OFW, pagka nabasa nyo yung OFW Party List, hindi ho totoo yun. Sa pamahalaan at sa oposisyon na huwag gawing bahagi ng alitan sa politika ang mga OFW. Dapat daw ay bigyang pansin ng kapakanan at siguruhing napapakinggan ang kanilang boses ng may respeto at katarungan. Yun naman pala. Ano masasabi mo dito kay Juan Ponce Enrile? Marisa Magsino, Marisa Magsino, ano masasabi mo? Sa ngayon, walang... Okay ka na dyan, Brad. Pakinggan na natin itong si pangalan nito? Itong si Panalo. Pakinggan natin, kanina pang umaga itong si Panelo Hindi natin nagagawan ng reaction video itong kay Atty. Salvador Panelo. Ito na, umpisa na natin ang video. So yan ang kailangan sa Biyernes. Kung nasaan na tayong lugar, sa mga binanggit ko sa inyong lugar, sa Pilipinas, mababalitaan nyo naman yan Pumunta ko kayo doon para malaman ng administrasyong ito, ng gobyerno natin, na talagang tayo sa Pilipinas
kinikilala natin ang mga ginawang kabutihan, mga ginawang pagsira sa mga sindikato ng droga, mga kriminal, mga terorista, ang pagpapatayo ng mga malalaking infrastruktura, ang pagbibigay ng dobleng sahod sa mga pulis, sa military, ang pagbibigay ng marami yung ginawa sa dami. Di ba, alam nyo, meron ako noon sa Daily Tribune column, nung ako nasa Malacanang pa. Inabot yata ako ng 7 araw bago ko natapos yung accomplishment siya sa dami. Sa column yun, ha? Ganun nung karami. Kaya talagang mahal na mahal si Tatay Digong ng buong sambayanang Pilipino. At saka alam nyo, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi na pinag-uusapan ngayon ang Digong na issue. Lalampasan pa ho natin yun kasi si dating Presidente Duterte, siya na lang ngayon ang naging simbolo. Simbolo siya ng pagsuko ng soberentiya ng bansa. Kaya sabi natin, magdigong ka man, pro Duterte ka man, o kontra Duterte ka, ay kailangan magkaisa na tayo at sabihin natin sa kanila, sa ating niluklok ng mga opisyales, mali ang ginawa nyo kasi nakasalalay dito ang soberentiya ng bansa. Bansa na natin ang pinag-uusapan dito. Simbolo na ngayon ang dating Pangulong Duterte. Sapagkat ang isang mamamayang Pilipino, isinuko natin na walang basihang legal. Kahit saan yung padaanin, wala talaga Kahit dyan sa Rome Statute mismo, sinasabi dyan, bago ipatupad yung mandamiento de arresto nila sa anumang bansa, kailangan ipadaan mo sa lokal na hukuman. Hindi nila pinadaan yun. Sa ating batas din, ganun din. Kailangan din dumaan. Kailangan i-validate muna ng hukuman natin na nagkaroon ng due process. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung inaaresto mo na magpaliwanag kung bakit hindi tama ang ginagawa sa kanya. At magdidesisyon ng hukuman at siya magsasabi kung pwede nang dalhin ng humihiling na International Criminal Court ang isang mamamayan ng isang bansa na dalhin sa kanila. Hanggat hindi ho dumaraan sa lokal na hukuman, illegal ho yun. Kasi kahit na meron tayong kasunduan sa mga dayuhan, kahit na meron tayong kasunduan sa mga kababayan, kababayan ng mga, mga kabila, mga dayuhan, treaty, tratado, kahit may kasunduan tayo na pwede silang pumasok, kailangan hindi lalabagin ang ating saligang batas. Kasi pag lumabag yan, hindi na aplikable. Hindi po ba? Medyo walang galang na sa mga nagkokomentaryo. Huwag po tayong gumamit ng mga hindi magagandang salita. Kahit ako, ayaw kong nakakarinig ng mga kuno-ng mga salita na personal pamura. Ayaw ko yan. Kailangan issue lang ang pag-usapan natin. Ang pinag-uusapan ay pagsuko ng soberentiya. Doon tayo mag-concentrate. Hindi yung kung ano pinagsasabi ng mga trolls. Pati na yung mga kakampi, pagsasabihan ko rin kayo, huwag na kayong gumamit. Huwag na kayong magmura. Huwag mo kayong gumamit ng mga personal na atake. Hindi maganda yan. Pag-usapan lang natin ng mahinahon, mapayapa, yung mga issue. At ang issue rito ay ang paglabag sa saligang batas, pagsuko sa soberentiya at ng ating teritoryo. Ano pa? Ang paglabag sa umiiral na kodigo kriminal or criminal revised penal code. Ang paglabag, pati na yung Rome Statute, nilalabag nila sarili nilang batas. Yun ang issue, doon tayo mag-concentrate.
Huwag na kayong mura dito, mura doon. Ako pati ako, nayayamot akong nakakabasa ng mga ganun. Hindi yung maganda yan. Kailangan, itaas natin yung level ng discussion. Huwag na kayong mga kung ano pang mga mura, personal. Hindi yung maganda yan. I will not allow it in this show. Hindi tayo gagaya sa mga personal na bagay. Hindi yung excuse na galit kayo. Lahat, maraming galit. Pero kailangan, yung emosyon nyo, relax lang kayo. Chill, sabi nga. Kailangan tayo, ipakita natin yung ating pagkontra. Pag kayo ay lumabas sa kalsada at sumama, yan, sa 28 sumama kayo. Pagdiriwang at panalangin. At hingi sa gobyerno na ibalik ninyo si Duterte dito sa Pilipinas. Ayun naman ang nanonood na nagre-reklamo sa filter, hayaan nyo na yung kayo naman. Hindi mahalaga yung kung pula lumalabas yan. Hindi tayo high-tech. Hindi natin alam kung anong napindot natin. Kaya pabayaan nyo na yan. Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ko, huwag nyo na intindihin yung nakikita nyo ibang kulay, ganito kulay. Mga piripiral yun. Matuto kayo ng pinapakinggan nyo lang ay yung mga katwiran para pag kayo natanong, marunong kayo magpaliwanag. Hindi yung pura-mura dito, mura doon, galit dito, galit sa... Hindi yung makukuha yan dyan. Kung gusto nyo ipakita yung galit ninyo, lumabas kayo sa kalsada at sumama kayo para mabilang ang presensya nyo. Makakita ng buong mundo na nagkakaisa tayo. Ganyan ho, hindi po pwede yan. Huwag niyong gayahin ng mga trolls. Trolls na nga, meron na nga masasama yung ginagawa nila, gagayahin niyo pa. Hindi maganda yan. Ako na magsasabi sa inyo. Tama, correct po kayo. Tama yan. Anyway, so, huwag niyong kakalimutan ang haba-haba ng binasa kong mga lugar. I'm sure dyan sa mga lugar ninyo, merong mga rally pagdiriwang dyan. Sumama kayo at makikiusap tayo sa Iglesia ni Cristo na kung maaari ay samahan din tayo sa ating pagdiriwang sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay nagpalabas na ng mga pahayag. Yung unang pahayag po nila, sinasabi nila, yung impeachment kailangan pa sa ilalim nyo sa tamang proseso. Hindi po pwedeng politika lang inatupag ninyo. Pangalawa, yung latest statement ng Iglesia ni Cristo, sinasabi nila na yung aresto kailangan naaayon din sa batas. At dapat ang pag-aaresto, yung warrant of arrest, nanggagaling sa atin. Kasi yun naman ang sinasabi ng saligang batas. Hindi po ba? Kasasabi ko lang, huwag na ako kayo maggagamit ng mga malalaswang salita, yung ang DOJ ganito. Huwag na yun. Basta ipaliwanag na lang natin. Walang mangyayari dyan sa mga murang ginagawa. Gabi, tigilan mo na yung mga sinasabi mong pabayaan mo na. Hayaan mo sa paliwanag natin, makikita na itong DOJ ay mali. Huwag mo nang murahin pa. Walang mangyayari sa atin sa murahan. Ha? Tayo yung mga matatalinong tao. Hindi tayo gumagaya sa mga trolls. Ha? So anyway, yun ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Kailangan, kung mayroong krimen ang nakamit ng isang mamamayan, dito natin litisin. Huwag tayo magpasailalim sa dayuhan. Hindi po ba kinikwento ko sa inyo? Nung ang tatay ni Marcos Jr., si Ferdinand, ay itinapon sa Amerika sa pakiusap ng nasirang Cory. Kasi talagang sinabi niya, kailangan dali niya yan. Kasi originally sa Poway siya pupunta, naging Hawaii. Kasi hindi yung pumayag. Kailangan daw dalhin sa Amerika. At tapos nililitis doon, hindi ba?
O, di ba ang inyong lingkod, kasama sila Nilo Tayat at yung iba pang mga loyalista. Alala ko tuloy sino na nga ba yun? Yung aking kumparing di ba yung namatay? Ako, yan ang mga loyalist leaders doon. Ang ginawa namin nag-rally kami araw-araw at sinabi namin sa Cory government, ibalik nyo si Marcos dito kung totoong may kasalanan yan at may krimen. Dito natin litisin, hindi sa dayuhan. O yan din o ngayon. 40 taon na nakakaraan, eto na naman tayo. At pinupunan naman natin yung anak. Anak naman ngayon. Na mali yung ginagawa mo, na sinuko mo ang Duterte sa dayuhan at lilitisin doon. Insulto ho sa atin yun. Maliban pa sa sinuko mo soberentiya, insulto pa ho sa atin yun dahil lumalabas, wala tayong kakayahan. Sinabi mo na nga, hindi po ba ang posisyon ng gobyerno? Wala kayong jurisdiction. Number 1, kasi kumalas na kami. Number 2, malakas ang aming legal sistema. Kaya naming gawin ang paglilitis dito. Bakit mo sinuko? Yan ang pag-usapan natin. Yan ang mahalaga sa lahat. Kailangan matalinong pag-uusap at pagtatalakay. Hindi yung mura dito, mura doon. Naku, wala akong mangyayari sa atin dyan. Anyway, so, tandaan nyo, yung mga binasa ko, dami yung binasa kanina Sa Luzon, ni Duterte, pati nga sa Dahig, di ba? Libo-libo ang nakausap ni Inday Sara doon. Nagkaroon sila ng peaceful rally doon. At meron pa nga siyang sinasabi na mag-picnic na lang tayo, parang hindi na tayo hindi na magandang panuala yun. Kumbaga, ang gagawin lang natin, hindi na nga ito masasabing rally, kundi pagdiriwang. Pinagdiriwang natin ang minamahal nating Presidente Duterte para makita nila na tayo ay hindi lamang nagmamahal sa Kanya. Kung hindi, tayo po ay naninindigan din at pinupuna natin sa malumanay na pamamaraan ang kamalian na ginawa ng gobyerno. Kasi alam nyo, baka sakaling magising Kasi sa totoo lang, ayaw na po natin maulit yung mga nakaraan. 40 taon ang nakakaraan. Nagkaroon tayo ng revolusyon sa EDSA, naapektuhan ang ating ekonomiya, nag-alisa ng mga investors, bumagsak tayo kasi nga nagkagulo tayo Hindi ko ba, nagpalit ng rehimen, ng gobyerno. Nung nakabawi tayo, nagkaroon na naman ng another EDSA Part 2. Bagsak na naman tayo, hindi tayo maka-take off At palaging politika ang nagiging dahilan at korupsyon. Ito na naman tayo. May magkakaroon na naman ng Part 3 yan. Ayaw na natin mangyari hindi pa naman sa totoo lang. Kung ako ang tagapayo ng Ferdinand Marcos Jr., ay sasabihin ko po sa kanya, Mr. President, and I will address you now, Mr. President, you were correct in your foreign policy vis-a-vis the International Criminal Court. When you laid down the principle that the International Criminal Court has no jurisdiction. Napuri ko kayo doon. Kasi tama naman talaga Bibigyan ko kayo para matutuwa kayo, pag kayo tinatanong, bakit walang jurisdiction? Number 1, kasi yung tratado, yung treaty, na ang nilalaman noon ay ang Rome Statute. Ano ba ang Rome Statute? Yun ang batas na lumikha dito sa International Criminal Court. Yun ay hindi na ilathala sa official gazette o sa isang pambansang pahayagan kung saan yung nilalaman ng Rome Statute
ay mababasa ng mga mamamayang Pilipino upang mapasailalim sila sa batas na ito. Kaya sabi ng Commonwealth Act 638, Section 1, lahat ng mga legislative acts, lahat ng mga akto ng Kongreso of public interest and of general application, kailangan ilagay sa official gazette o kaya sa newspaper of general circulation. At 1 year after the enactment, kasi yung Commonwealth Act 638 ay napasa ho yun noong 1950. Noong 1951 naman, ay nagkaroon tayo ng Codigo Civil, the new Civil Code, at nakalagay ho doon sa isang provision na kailangan ang lahat ng batas ay mailathala sa official gazette at sa newspaper of general circulation. At sa kaso na isinampa namin laban sa Executive Secretary Tobera ng panahon ng martial law, naghain kami ng demanda, mandamos. Kasi maraming presidential decree na inilabas ang nasirang Presidente Marcos Sr. Hindi namin malaman kung nasaan yung mga presidential decree kasi hindi naman nila pinapublish. Kaya sabi namin sa Supreme Court, kailangan manduhan ang Executive Secretary na ilathala nila sa official gazette o sa newspaper of general circulation para malaman ng taong bayan na may batas na nagtatakda sa mga akto o hakbangin na hindi pwedeng gawin, at kung gawin mo, ikay mananagot, ikukulong ka, tatanggalan ka ng kalayaan, kukumpis kayo ng iyong mga ari-arian. Kasi bakit kailangan ilathala? Kasi kaya ng paulit-ulit kong paliwanag. Sa ating saligang batas, sinasabi na bago mo tanggalan ng kalayaan, ng buhay, ng ari-arian ng isang mamamayan, kailangan bigyan mo siya ng proseso, due process, tamang proseso. Ano yung tamang proseso? Bigyan mo siya ng pagkakataon na idepensa niya ang sarili niya sa akusasyon laban sa kanya. At paano? Paano mo mabibigyan ng pagkakataon madepensa yun? Kung hindi naman niya alam na mayroong palang batas dahil hindi mo naman inilathala. Kaya sabi ko ng Korte Suprema doon sa kaso inihain namin ang title Tañada versus Tobera. Kami yung mga abogado ng Mabini, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, Inc. 40 years ago yun, ha? Batang-bata pa tayo. Yun yung sabi ng Korte Suprema, hanggat ang isang batas ay hindi inilalathala sa official gazette o sa isang newspaper of general circulation, ito'y walang buhay, walang epekto, no force and effect. O madalit sabi, nanalo kami doon, kaya ang ginawa ni Executive Secretary Tobera, ni Marcos Sr., nilathala nila. So nalaman na natin kung ano yung mga PD, yung mga presidential decree. Madali sabi, kung i-apply mo ngayon yung ruling ng Korte Suprema sa Tañada versus Tobera, yun yung raw statute na nakalimutan nun ng Ninoy administration, Pinoy Aquino. Hindi yun nailathala sa official gazette. Kaya, ang sabi ni Presidente Duterte, na tama naman siya, wala kayong jurisdiction. Kasi wala namang batas na may papatupad. Walang ICC. So, paano kayo magkakaroon ng jurisdiction? Kaya hindi ba binibida ko sa inyo? Nung sumabog yung isyong yan,
Yung mga abogado sa Malacanang, lima sa kanila, yung sinasabi nila may jurisdiction. Pero si Presidente Duterte, walang jurisdiction dahil hindi na ilatala. Nung ako'y tinanong, sa pamamagitan ng tindat, kung anong tingin ko, sabi ko, kung may jurisdiction, kung tama ang teorya ng limang abogado, ay sabi ko, simple lang ang solusyon niya. Di, umaklas tayo, mag-withdraw tayo. Tapos ang usapan. Yun ho ang ginawa. Kaya ginawa ko kagad yun. Pumirma si Presidente Duterte. Kaya noong March 17, 2018, sinumiti natin ang withdrawal sa ICC. At noong March 17, 2019, 2018 natin sinabit, 2019, naging epektibo, hindi na tayo miyembro. Pero ang sabi naman nila, teka muna, hindi nga kayo miyembro meron kaming provision dyan sa statute na meron kayong obligasyon. O di tinignan ko uli yung tayo, hindi, mali kayo. Kasi, kung matatandaan nyo, noon lamang September 2021, nung yung kanilang special prosecutor na, pangalan nun, Betsuba, Banuba, basta special prosecutor, humingi ho ng formal na permiso sa judges ng ICC na kung pwede raw sila magsimula na ng investigasyon. Doon lang ho sila nag-umpisa ng investigasyon matapos tayong kumalas. Ang sinasabi ng kanilang statute, kailangan